Sa pagkakataong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si Engineer Eduardo Guillen. Siya po ang administrator ng NIA o National Irrigation Administration. Magandang gabi po, Admin. Si Clazel Pardilla po ito kasama si Ryan Lisigas ng PTV. Good evening, sir. Hi, ma'am. Sir, good evening po. Magandang gabi po sa atin lahat. Po. Engineer, inihinto po muna yung alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula po sa Angat Dam. Ano po ang epekto nito sa mga magsasaka at sa produksyon po ng palay sa mga apektadong lugar? Go ahead po. Well, bago naman po ginawa yon ay meron po tayong pagpupulong po sa ating mga magsasaka. Ano po? At expected naman po natin yung mga areas na hindi mapatubigan. So nag-advise po tayo sa kanila na magtanim muna ng high-value crops na hindi muna nangangailangan po ng patubig. Ang Angat Dam po kasi ay ang priority po niyan, ma'am, ay yung pagbibigay ng inuming tubig po dito sa Metro Manila. So, yun po yung order of priority. Kaya kapag kaganon, ay nag-adjust po kami dito sa aming cropping para kahit naman kukunti ang tubig, magpagtanim pa rin po ang ating mga farmers. Admin, magandang gabi, si Ryan ito. Kumustahin ko lang, may mga pasalidad ba ang NIA na naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa bahagi ng Mindanao? At paano ito ngayon nakakaapekto sa mga magsasaka doon, Admin? Yes, meron po. In fact, nagsagawa tayo kaagad ng assessment doon at umabot po ng around 50 million yung affected ng ating irrigation facilities. Pero wala pong naapektuhan po sa ating mga dams. Ano po? Yun lamang mga irrigation facilities. Kagaya po ng mga elevated flume. Ito po yung mga irigasyon natin na parang tulay ang design na nakataas. Kaya po nagsagawa naman po tayo kaagad ng mga repairs. Nakita naman po namin yung pinakamatindi lang na nasira doon ay abutin ng around mga 2 to 3 weeks po na pagsasaayos. So hindi ho masyadong malaki ang damage po sa ating infrastructure. Engineer, ilan po sa mga lugar ng mga pangunahing source ng palay o bigas ay ang Nueva Ecija at Bulacan. Ano-ano po yung mga proyekto ng NIA para po mapaganda pa yung irigasyon sa mga naturang lugar? Well, ma'am, unang ginagawa natin dito ay ang sistema kasi ng NIA rito ay yung tinatawag na climate change resiliency na. So may mga mitigation and adaptation projects na ginagawa natin. Kabilang po dito yung paglilipat ng cropping calendar, para una, maiiwas po natin sa masamang panahon yung ating mga pananim, yung bagyuhan, at makatipid din tayo ng patubig. So, nililipat po natin yung ating cropping calendar. Kagaya po dyan, nabanggit yung Pantabangan, dati po December ang cropping calendar natin dyan, December and June. Ngayon po, ginawa natin October. Dahil pag October po, may may ulan pa eh. So, ang malaking gastos po kasi sa patubig yan ay yung tinatawag na land soaking. So, by doing that, nakatipid po kami ng patubig at nag-ani po sila ng February. Ang maganda pa po doon ay off-season cropping yun, So, mahal ang benta nilang kanilang palay at tumaas din po yung yield nila dahil maaraw. So, yun po yung isa. Pero, ang mga projects po natin iba dyan, yung mga affected na dulo ng mga irrigation facilities natin, ay nilalagyan po natin mga solar pump irrigation projects. Marami po tayong nailagay dyan na solar pump irrigation projects. Admin, in terms naman sa preparasyon para sa nakambang pagpasok ng El Nino, ano na po yung ginagawa ngayon ng NIA para mapagandaan nga itong papasok na El Nino? At bumuo ba tayo ng task force para dito, Admin? Yes, actually kasama po tayo dun sa task force na binuo ng ating Pangulo. Pero again, ang NIA po ay proactive dito, Hindi lamang yung, again, uulitin ko po, climate change resiliency ang focus natin dito. So hindi lamang yung El Nino ang ginagawa natin ang solusyon dito, pati yung La Nina. So may mga short-term, medium-term, and long-term solutions po tayo dyan. Kagaya na nabanggit ko kanina, yung paglilipat ng cropping calendar, yung paggamit namin ng tinatawag na alternate wetting and drying system natin. Nakakatipid po kasi tayo, mga around 30% na patubig doon, At yung pasalamat din po tayo, maraming naibigay na heavy equipment ng ating presidente sa NIA. Ginagamit din natin po ito ngayon para ma-desilt yung ating irrigation canals at panggawa po namin ng brush dam sa ilog. And of course, yung mga solar pump irrigation projects po natin. At yung pang long term naman po natin ay marami pong high dams
at yung mga river impounding projects, yung mga reservoir impounding projects na ginagawa po ng NIA at natapos na po namin. In fact, bukas po meron kaming inauguration ng ating presidente sa Bohol, doon sa isang reservoir irrigation project natin doon na nakaka-irrigate ng around mga 600 hectares. So, mag-inaugurate na po tayo doon bukas. Engineer, nakaraang taon po, tumama yung mga prosesyon ng mga bagyo na sumira sa ilan nating mga irigasyon. Ngayong taon po, gaano po kahanda yung ating mga irrigation system sa mga ganito kabigat o kalalakas na mga bagyo? Alam niyo naman po, pagka nagde-design lang niya ngayon, of course, ay kinoconsider po natin yung climate change resilient ang mga infrastruktura. Bagamat papalakas yung mga dumarating na bagyo at mga baha, ay nagpapasalamat naman po tayo at buo po ang suporta ng ating presidente dito po sa NIA at mga kailangan po namin mga irrigation funds ay tinutulungan po niya tayo. Kaya marami po tayong napapansin niyo po, madalas po ang aming pag-inaugurate at pag-turnover ng mga projects natin dahil po dito sa increased budget na ibinigay sa atin ng ating Pangulo. Engineer, bukod po sa irigasyon, ano pa pong mga tulong ang ibinibigay nyo sa mga magsasaka at paano po makalalapit sa NIA para po makapagbenepisyo sa inyong mga programa? Go ahead po, Engineer. Well, ang isa pang tinitingnan natin dito ay yung empowerment ng ating mga farmers, katulad ng pagbuo namin ng mga cooperatives dito sa ating mga irrigators association para po mas madaling humingi sila ng mga farm machinery sa gobyerno at para may economies of scale production sila. Ang gusto kasi ng ating presidente, makapture ng ating mga farmers yung value added doon sa value chain na kanila pong production. So, isa po yun sa pinakamagandang programa po ng NIA ngayon at yung aming convergence po sa iba't ibang agencies kagaya po ng tinatawag na EPAP, yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, na kung saan ay ina-encourage natin yung mga irrigators associations natin, mga farmers natin na magtanim ng mga high-value crops na mga gulay dito sa ating mga irrigation canals. Yung simula po nasimulan natin yung project na yan ng 2023, last year po, 2025, meron na pong nabenta ang ating mga farmers nationwide na umaabot na po sa halagang 1.6 billion ganun po kalaki yung ang ating sales At ngayon po ikinoconnect na rin natin sa kanila sila sa mga local government units para po makapagbenta rin sila ng kanilang direkta ng kanilang bigas. Yung pilot project po namin diyan sa Quezon City LGU ang in-order ng Quezon City sa kanila na halaga ng bigas ay umaabot ng 500 million pesos. Isipin niyo po kung lahat ng LGU sa buong bansa bibili ng bigas sa ating mga farmers. Napakalaking tulong po niyan sa kanila dahil hindi na po traders ang makikinabang, kundi direkta na po na ating mga magsasaka na siya pong kagustuhan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw, maraming salamat NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen.